Purihin po ang Panginoon. Muli tayong magkakasama sa hapong ito. Isang mapagpalang hapon po. Linggo ng hapon po sa inyong lahat. Nariyan na po ang ating mga nakasama po sa aral hapong po ito. Ang magkakapatid pong Teresita Milarpis, Jocelyn Milarpis, Evangeline Milarpis, at si Milet Panganiban at Marvin Pangalinan. Nasa sa Jeddah. Purihin po ang Panginoon. Si Sherwin Castro, yung aking pong panganay. Purihin po ang Panginoon, sa hapong pong ito ay muli tayong mag-aaral, makikipag-aral tayo. Lahat po tayo ay nag-aaral dito ng Bible study online ng aming isinagawa dahil tayo po ay nagsimula po nung tayo ay mag-lockdown. Purihin po ang Panginoon, ang ating pong paksa ngayon ay how to be great to the eyes of the Lord. Amen. How to be great in the eyes of the Lord pala. Paano maging dakila sa paningin ng Diyos. Amen. Paano daw po maging dakila. Purihin po ang Panginoon. Ang atin pong teksto ay matatagpuan po natin. Makibuklat po kayo sa aklat ng Mateo. Bagong tipan po tayo, aklat ng Mateo chapter 18, verse 1 to 5. Purihin po ang Panginoon. Doon po sa mga may Bible po sa tabi, aklat po ng Mateo chapter 18, verse 1 to 5. Atin na pong basahin yung ating teksto at ang sabi, nang sandaling iyo'y lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Verse 4, ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Verse 5, and the last verse natin pinag-aaralan, ang sino mang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ako ang tinatanggap. Purihin po ang Panginoon, napagpala na po ng Diyos ang kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli nga po Panginoon na kami nagpupuri, nagpapasalamat. Salamat nga po Panginoon sa iyong salita ng amin natong hayan. Gawin mo po ito na aral para sa hapong ito Panginoon. Nawa Panginoon ang aming mga puso at mga isipan ay mabukas Panginoon sa aral na ito. At ganoon din po, Panginoon, sa pagkakataong ito ay humingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawa, nasambit at naisip na hindi ayon sa iyong kalooban. Gawin mo pong karapat-dapat, Panginoon, ang aming pagdulog sa iyo sa hapong ito. Nawa, Panginoon, ang salita mo ay mamutawi sa puso, sa isip, at sa aming mga gawa, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, itinataas ko po sa iyo ang lahat po ng mga naaabot ng gawain ito, tutunghay paliter, at ganoon din po ang pamilya po ni Nanay Belia Pangilinan Milarpis, at ng kanyang mga anak, mga apo, mga manugang, ganoon din po ng kanilang mga kaanak. Dalangin ko, Diyos, na ikaw nga po, Panginoon, ang siyang maghari sa amin sa hapong ito. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming itataas at itatanghal sa aming kalagitnaan. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Dahil nga po, sabi ko po, ang ating paksa ay how to be great in the eyes of the Lord. Kung paano daw po tayo karapat-dapat sa paningin ng Panginoon. Dakila, maging dakila, ano po yung great? Maging matuwid sa paningin ng Panginoon. Hallelujah. Ang pagbabagong hinihingi ni Jesus sa pagbabalik loob ay nagsisimula sa pagiging tulad ng mga bata. Sa theology, matapos ang unang hakbang
ng pagpapakababang tulad ng isang bata, ang paghikayat o pagbabago na hinihingi ng Panginoong Hesukristo ay una, sukdulang pagtalikod sa lahat ng bagay na masama at pagbaling sa Diyos at paggawa ng kabanalan. Pangalawa, ang pagkakaroon ng bunga sa mataimtim na pagsisisi at pagbabalik loob upang makasunod sa pagiging dakila sa mata ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Dahil nga po, sinabi po natin, pinag-uusapan po natin ay how to be great. Paano po tayo magiging great in the eyes of the God? Meron na naman po tayong acronym ng great. Purihin po ang Panginoon. Kasi po, napakaganda pong gumawa ng outline pagka meron po tayong sinusundan na acronym. Siyempre po, ang umpisa po ng great ay letter G. Nilagyan ko po ito ng kahulugan ng gain. Yung mata mo, achieve, o earn, obtain, secure, get, or reach. Ano po? Nasaan po yun? Ang sabi po sa verse 1 na sinasabi na ating binasa, ang sabi po, lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos? Ang pinag-uusapan po rito, maging dakila sa kaharian ng Diyos. Yun po yung dapat nating i-gain, i-achieve, i-earn, obtain, secure, o get, o reach. Amen. Yung maabot. Amen. Yun po yung maging dakila sa kaharian ng langit. Purihin po ang Panginoon. Sabi po sa Marcos 8. Basahin po natin. 8:34. Sabi po, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, kung ibig ninuman sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Sa 36, ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sino man ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikakahiya rin siya ng anak ng Diyos. Pagparito niya, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang mga banal na anghel. Yun nga po, sabi po, i-gain natin. Dapat po nating i-achieve yung maging dakila sa kaharian ng Diyos. Dahil po doon po tinatanong ng alagad, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Ang pinag-uusapan po doon ay dakila sa harapan o sa kaharian ng langit. Kaharian ng langit, o pwede rin natin sabihin, in the eyes of God. Amen? Hallelujah. Letter E, ang sabi po, ay letter R. Dahil ang ating exhort po ay acronym na GREAT. Ang letter R po ay renew. Ang ibig po, ang synonyms po ng renew ay rebuild, repair, restore, or revive. Amen? Nasaan po ito? Sabi po sa verse 3, sa unang parte po ng verse 3, ang sabi, at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago. Ang pinag-uusapan dito, kapag kayo ay hindi nagbago. Kaya kailangan ay renew. Mag-renew tayo. Mag-restore natin.
yung ating kaluluwa o yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil pwede pong ilagay natin repair, dahil tayo po ay nagkakasala, pag mayroon pong pagkakasala, nire-repair po natin yung ating espiritu para po tayo ay makapanumbalik sa Diyos at maging dakila sa kanyang mata, sa paningin niya. Amen? Hallelujah. Ang sabi po, ang tao, sabi po sa Kawikaan chapter 29, verse 1, ang taong ayaw magbago ay hindi maililigtas. Ang hindi makinig sa payo ay mapapahamak. Ganon din po sa awit 51. Hallelujah. Ang sabi po sa awit 51, verse 10 to 13. Ang sabi po, kaya nga lang sabi nga po doon, i-renew, i-renew or regain, rebuild, restore, and revive. Sabi nga po, sabi po ni Haring David dito sa verse 10 po, umpisa po ng verse 10 to 13. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Di po ba sabi ko renew? Ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. 13, kung magkagayon na, aking tuturuan, sa iyo lumapit ang makasalanan. Amen? Kailangan daw po sabi, i-renew. Sabi po, tayo po ay dapat ma-renew, ma-revive. Ano po, ang sabi po doon, ma-rebuild, ma-repair yung ating mga kalalagayan sa Panginoon dahil po sa bunga ng ating pagkakasala. Amen? Nasisira po yung ating image dahil po sa kasalanan, kaya kailangan po ito ay i-renew. Kaya po sabi niya po doon sa ating teksto, ano po, ang sabi niya, at sinabi, tandaan ninyo ito kapag hindi kayo nagbago. Amen? Hallelujah. Letter E. G-R-E. Nasa E na po tayo. Nilagyan ko po ito ng example. Example, ano po ang example ng meaning? Ito po ay model, pattern, or copy. Tularan. Amen? I-example, maging example. At ang sabi po doon sa verse 3 din po, sa second part ng verse 3, ang sabi po, at tumulad sa mga bata. Ang sabi po, tandaan ninyo ito kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa pinaghaharian ng Diyos. Ano po sabi po doon? Tumulad sa mga bata, maging example. Amen? Hallelujah. Maging halimbawa. Sino mang ang nagpapakababa? Yung po yung sabi po at tumulad sa mga bata, ang sabi po, ang pinaka-pattern natin, yung mga bata. Sa unang Timothy chapter 4 verse 10, ang sabi po, First Timothy chapter 4 verse 10, ang sabi, dahil dito, tayo'y nagsisikap at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos, ang tagapagligtas ng lahat, lalo na ng mga sumasampalataya. Amen? Tingnan niyo po yung example. Dahil dito, tayo'y nagsisikap at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos, ang tagapagligtas ng lahat, lalo na ng mga sumasampalataya. Sa 11, ituro mo't ipatupad ang lahat ng ito. Sabi po ni Pablo kay Timoteo, huwag mong bigyang daan na hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya. Maging
huwaran, maging example. Amen? Nasaan na tayo? Dahil sa iyo, maging huwaran ng mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya, at kabanalan. Sa 13, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako ay dumating. Amen? Maging huwaran sa mananampalataya, ang sabi po doon, sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya, at kabanalan. Yun po ang sabi po sa letter E. Nakatapos na po tayo ng 3 letter, G, R, E, at ang susunod po ay letter A. Amen? Ano po ang nilagay ko sa letter A ay aware. Mindful. Yung bang aware ka, no? Mindful, knowing, sensible, conscious. Yung po ang synonyms ng aware. Nasaan po ba yon? Ang sabi po sa verse 4 ng ating teksto, ang sabi po sa 4, ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito, yung po yung maging aware natin. Sino mang nagpapakababa na tulad ng batang ito, we must be aware sa ating attitude. Minsan, nawawala tayo sa ating attitude, nagiging mapagmataas tayo, kaya nga sabi po doon, be mindful, be aware, be knowing. Kaya dapat pala, parang sabihin ito, inaging nasa ulo natin, ang pagpapakababa na katulad ng bata na sinasabi. Nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa pinaghaharian ng Diyos. Amen? Hallelujah. Yun nga po, ang sabi po, maging aware. Hallelujah. Sa Isaiah 66 verse 2, sa lahat ng bagay, ang may likhay ako, sabi ng Panginoon. Ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ang uri ng tao na mahal sa akin at nakalulugod ay ang kahabag-habag at mababang loob. Ang aking salita, siya ay may takot. Sa aking salita, siya ay may takot. Amen? You see, ang sabi nga po doon, sa lahat ng bagay, ang Diyos ang may likha at ako may-ari ng lahat ng ito. Ang uri ng tao na mahal sa akin at nakalulugod ay ang kahabag-habag at mababang loob. Amen? Ganon din po sa 1 Peter. Sabi po sa 1 Peter chapter 5, verse 5 to 6. Sabi po, at kayo naman, mga kabataan, sabi niya, pasakop kayo sa matatanda, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Amen? Yun po yung sinasabi po na maging aware. Hallelujah. Maging aware sa pagiging mapagpakumbaba. Amen. Kaya para i-hold natin yung ating temper. Pag tayo minsan nawawala tayo ng temper. Kaya nga dapat aware tayo sa ating attitude. Kung maaari, huwag po tayong lalagpas sa ating galit. Amen? And the last letter is letter T. Nilagyan ko po ito ng 10. T-E-N-D. Ano po yon? Ang synonyms ng 10 ay aim, exert, keep, lean. Ang sabi po, yung sumanda, lean. And treasure. Ano po? Ang ibig po sabihin ng 10. Nasaan po ito? Sabi po,
sa verse 5. Ang sabi po, ulitin ko po yung verse 5. Basahin po natin. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Yung aim, sino man, i-aim natin, i-exert tayo, mag-exert tayo, mag-tend tayo, gawing nating treasure. Ano po? Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito, dahil sa akin, ako ang tinatanggap. Amen? I-aim natin na ang Diyos ang ating matanggap, kaya daw po tayo ay tularan natin ang katulad ng isang bata. Amen? Kaya nga po doon, ang letter ko po doon ay tend. Ang ibig sabihin ng aim, exert, keep, lean, and treasure. Sino mang tumatanggap. Sabi po sa 1 Timothy, chapter 4 na naman po ulit. 6 to 7 naman ang babasahin natin. Yung mag-aim, sino mang tumatanggap. Sa 6, sabi po, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga tagubiling ito. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual at ang tunay na aral na sinusunod mo. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang kabuluhan. Sa halip, magsanay ka sa kabanalan. You aim. Kaya nga po kasi ang ating teksto, ang ating paksa ay maging dakila sa paningin ng Diyos. How to be great in the eyes of God. Amen? Kaya nga po doon, sa halip, magsanay ka sa kabanalan. May mapapakinabang sa pagsasanay ng katawan, ngunit higit ang pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan, sapagkat may pangako, hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Amen? Hallelujah. Sabi po sa 9, totoo ang kasabayang ito at dapat paniwalaan. Dahil dito, tayo'y nagsisikap. You aim. You tend. Ano po? You keep, you lean, and we treasure. Dahil dito, tayo'y nagsisikap at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos, ang tagapagligtas ng lahat, lalo na ng mga sumasampalataya. Amen? Kaya nga po, yung great, ano daw po yung ating tutularan? Sabi po ng ating Panginoon, tumulad kayo sa mga katulad ng batang ito. Amen. Hallelujah. Sa isang banda po, during the time of ating Panginoon Jesucristo, ang bata po, aged 1 to 10, wala pa talagang muwang. Pero sa panahon po natin, pwede nating ilagay dito ang edad ng bata na talagang wala pang muwang sa pagkakasala. Ilagay po natin na hanggang 5 years. Kasi po, iba po ang takbo ng panahon niyan. Lalo na yung mga bata pa lamang ay may hawak na ng cellphone. Marami na pong input. Lalo na't kung makapagbubukas sila ng YouTube, marami pong hindi magagandang palabas o panoorin sa YouTube. Ako nga po ay nagtataka eh. Minsan bubukas ako ng YouTube, may makikita mo yung Ligo Challenge. Ba, ang daming viewer. Samantalang yung aking YouTube channel, ilan lang ang viewer. Samantalang yung kabastusan, maraming viewer. Samantalang yung kaliligtas ng kaluluwa ng tao, kakaunti ang viewer, naman. Kaya nga po, delikado sa mga bata na yung napapasyal po sa YouTube. Kaya nga po, nalagay po natin, sa panahon ngayon, is 1 to 5 lamang ang sinabanggit dito. Pero po doon sa panahon ng Panginoong Jesucristo, maaring yun ay 1 to 10. Kasi po, ang bata nung araw, talagang walang muwang.
Ano-ano po ba ang mga katangian ng isang bata na dapat tularan para maging dakila sa paningin ng Diyos? Number 1, mapagpakumbaba. Amen? Mapagpakumbaba. Sabi po sa Efeso 4, chapter 1 and 2, verse 1 and 2, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon, sabi po ni Pablo, ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga, magmahalan at magpaumanhinan, magpatawad. Amen? Hallelujah. Yun daw po yung katangian ng bata. Bakit po tayo sinasabi ng Panginoon na? Kasi nga naman, ang bata, unang-una, hindi marunong magsinungaling. Kaya nga pag sa husgado, mas papaniwalaan ng judge pagka ang witness ay bata. Kasi alam nila na ang bata ay hindi pa marunong magsinungaling. Amen? Kaya nga po, hinahambing tayo. O kung maaari, tularan natin yung mga bata. Kasi nga po, hindi po sila marunong pang magsinungaling. Amen? Yes. Hindi nagpapanggap. Number 2 pala. Hindi nagpapanggap o hindi nagsisinungaling. Sabi po sa Awit 15, verse 2 to 3, ang sabi, yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig, at ang laging ginagawa ay naayon sa matuwid, kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit. Totoo kasi ang sinasabi ng mga bata. Yaong gawang paniniray hindi niya naiisip. Kailanman siya'y dapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita. Amen? Hindi nagpapanggap o nagsisinungaling. Amen? Yun po yung mga katangian ng bata na dapat nating tularan. Amen? Kaya nga po sabi ko, kaya ko po nilagyan ng age ngayon kasi nga po iba na ngayon ang takbo ng panahon sa mga bata ngayon kasi po yung mga bata ngayon yung lagpas ng nag-aaway na. Pag sa laruan, nag-aaway na. Noong araw, wala pong ganon. Sa mga bata, nagkakabigayan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nakuha niyo po? Kaya nga po, mamaya po mababasa po natin doon sa ating conclusion. Amen. Number 3, ano po yung katangian po ito ng isang bata? Sabi po, yung umaasa. Yung nakasandal. Amen? Wala po siyang inaasahan. Amen. Siya po ay, kumbaga sa ay hindi pa nakatatayo o nakatitindig sa sarili niyang paa. Kaya po siya ay umaasa. Sabi po sa Awit 62, verse 5 to 6, tanging sa Diyos lang ako umaasa, ang aking pag-asa ay tanging nasa Kanya. Parang ganon tayo dapat. Sa Diyos lamang tayo. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Amen? Hallelujah. Yun po, yung tayo ay, yung mga bata talagang hindi pa nakatatayo sa atin. Kaya ko po, cross-reference ko po yung Awit 62 verse 5 to 6. Sa Diyos lamang po tayo umaasa. Kung ang mga bata umaasa sa may mga edad, tayo may mga edad ay umaasa naman sa Diyos. Amen? Hallelujah. Kaintindihan po. Number 4, ano po isa pang katangian ng bata? Ay sila po ay mahina. Mahina pa. Wala pa pong, kumbaga sa hindi pa sila makapananakit. Physically and spiritually. Amen? Hallelujah. Sabi po sa Hebreo, chapter 5, verse 12 to 14. Ang sabi po, 12 to 14. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan
ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Ang dapat sana sa inyo ay matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa ang inyong kailangan. Napansin niyo po nung nakaraan, sabi ko, matagal na akong nagtuturo sa inyo, matagal na po kayong sumusubaybay sa akin, kaya po yung aral ko ay palalim na ng palalim. Medyo masakit na, medyo may kurot na. Nakita nyo na po yung talagang layunin ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi po doon sa 12, dapat sana'y tagapagturo na kayo. 1 year, mag 2 years na, 1 year may kita po tayo na nag-aaral, magkaharap sa cellphone sa ating Bible study online. Kaya sabi, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Ang dapat sana sa inyo ay matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa ang iyong kailangan. Ang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa, wala pang muwang tungkol sa mabutit masama. Diba sabi ko? Wala pa o mahina pa. Wala pa silang muwang. Wala pa silang lakas para gumawa ng physical injury. Amen? Hindi pa po sila makakapanakit. Take note, iba po yung, sabi ko, i-apply na naman po natin yung bata noon sa bata ngayon. Yung mga bata ngayon, 5 years eh. Nakita no, nakikipag-away na rin sa mga kapwa niya bata. Amen? Hallelujah. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang na sanay na sa pagkilala ng mabutit masama. Amen? Hallelujah. Kasi nga po, ang mga bata ay mahina pa at wala pang pagkilala ng mabuti at masama. Amen? At last, katangian ng bata kung bakit tayo doon inahambing sabi ng Panginoon, yung tularan natin, handang pahubog sa Diyos. Handang sumunod sa mga magulang. Kung ang mga bata ay handang, pag sinabi mo sa bata nung araw, matulog, o pumirme, tumigil, titigil yan. Nahuhubog. Ano po? Natuhubog. Pero sa atin mga may edad na, ano po, kung tayo ang nag-uutos sa mga bata, sumusunod, tayo rin ay dapat maging handang pahubog sa Diyos. Amen? Sabi, handang pahubog sa Diyos. Ibig sabihin po nito, tayo, ang mga bata ay nahuhubog sa atin, sa ating turo, sa ating pagdidisiplina. Ganon din po, tayo ay dinidisiplina at hinuhubog ng Diyos. Sabi po sa Kawikaan chapter 22, verse 6. Common po ito pag sa mga bata. Ituro sa bata ang daan dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Amen? Tama nga naman. Kasi nga, hanggat bata pa, mauhubog ng magulang ito. Ganon din kaya nga po sa mga churches, mas active pa ngayon yung mga youth, mga bata. Yan yung matatanda, sabi nga ng matitigas na. Matitigas na ang mga tuhod. Ayaw na maglakad pumunta ng church. Ayaw na maglakad pumunta mag-awati ng prayer meeting. Ayaw na matigas na tuhod. Ayaw na tinatamad na maglakad. Ano po? Kasi pag prayer meeting, 2, 3, 4 na katao lang. Marami na 4 na tao. Minsan, di naman, mamamasahe ako. Kung dadatnan ko, 3, 4 lang ako. Dalawa yung kasama ko sa prayer meeting. Hindi po ba? Samantalang kung kabataan, aktibo sa gawain. Kaya nga po, hanggat maaga, na iuhubog natin. Sa verse 13 ng Kawikaan 22. Disiplinahin mo ang bata, ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Manapay ililigtas mo ang kanyang buhay. Amen?
disiplinahin sa palo, sa maayos na pagpalo. Huwag naman yung kung ano madampot. Yung minsan napalo nung aking manugang yung nadamputin. Sabi ko ulitin ka ako, hinahon ang gawin nyo. Kung napalo mo ito, nagpa-ospital pa kayo. Di po ba? Dapat po ang pagdidisiplina sa bata, iayos niyo po ang pagpapalo. Kaya nga napaka-importante turuan yung bata hanggang bata. Amen? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Meron pa po tayong 5 minutes. Tama-tama po sa ating conclusion. Hallelujah. Yun po yung ating napag-usapan, yung great, atin pong binigyan ng synonyms, ng acronym, ang great. Ang letter G ay gain, R, renew, E, example, A, aware, at T, tend, or treasure. Hallelujah. Conclusion. Tayo hinihikayat hindi lamang ang minsanang pagsisisi at pagdadalamhati, kundi ang lubusang pagkakaroon ng bagong buhay. Ito'y mahalaga sapagkat likas sa atin ang sundan ang isang buhay palayo sa Diyos at patungo sa walang hanggang kamatayan. Ang pagbabalik loob ay tugon ng tao sa kaligtasang handog ng Diyos na natupad dahil sa biyaya at kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang bagong kaugnayan natin sa Diyos ay kinapapalooban ng pagbabago sa mga pakikipag-ugnayan, mga pag-uugali, mga pagtatalaga, mga kasiyahan, at sa kabuang pananaw sa buhay. Ang nagliligtas at isang pangunahing pangangailangan sa kaligtasan at pagpapabanal ay ang pagiging bata sa ating mga kilos ay paraan para tayo ay maging dakila sa paningin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kawikaan chapter 20 verse 11, kahit ang bata ay kumikilala sa kanyang mga gawa, makikita sa kanyang kilos kung siya ay tapat niya. Amen? Ito po yung sinasabi ko, parang tularan. 1 Corinthians chapter 14:20, kasi po, sabi ko, kung atin po tawag dito, bibigyan ng ibang pakahulugan. Doon gagawin mo pala kaming isip bata. Hindi po gano'n. Ito po, tasirin niyo po. Unang Korinto chapter 14 verse 20. Mga kapatid, huwag kayong mga isip bata. Maging tulad kayo ng mga batang walang malay sa kasamaan at maging ganap sa inyong pag-iisip. Yan po. Kasi po, hindi ba niyo tinanong yun? Kasi po, pag nagbabasa tayo, medyo ninanamnam natin yun Ba, sabi ng Panginoon maging katulad ng bata. Parang maging isip bata tayo. Ano ba yung isip bata? Di po ba, matanda ka na, isip bata ka pa rin. Di po ba? Hindi ito po. Sabi po na unang Korinto, chapter 14, verse 20, mga kapatid, huwag kayong mga isip bata. Maging tulad kayo ng mga batang walang malay. Amen. Yung mga walang malay sa pagkakasala. Amen. Amen. Walang malay sa kasamaan at maging ganap sa inyong pag-iisip. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Yun po ang mga paraan para po tayo ay maging dakila sa paningin ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Dako po tayo sa ating pananalangin. Hallelujah. Sakto po, sa kalating oras. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay dadakong muli sa ating prayer time.
Patuloy po nating hihilingin sa Panginoon ang mga healing at recoveries nila Francis Pulido, Remedio Santos na pareho pong dialysis patient. Gayun din po healing at recoveries para kay Merly de Polino, Violeta Amoyo, Teresita Sangkate, Frenchie May Bracamonte Dayangco na may stage 4 breast cancer, kay Leti Lacandaso na may stage 3 colon cancer. Gayun din po recovery para po sa pinagdaanan niyang COVID-19 para kay Justin Crisostomo Moroa at safety po para safety and protection para po kay RB Porras na isang military. Yun din po wisdom and strength para po sa pagtitraining at ingatan din ng Panginoon sa lahat ng uri ng karamdaman. Gayun din physical at spiritual strength para po kay John Patrick Castro at hanap buhay po para sa lahat ng naghahanap at nangangailangan ng pagkakakitaan lalo na po ngayong pandemya upang maitaguyod ang kanilang pamilya. Then din po mga kaanak natin nakilala na mga OFW na nasa Japan, Dubai, Norway, Hong Kong, Jeddah, Australia, USA, Canada, Malaysia, Italy, Middle East, at Abu Dhabi. Gayun din po sa mga naka-join po sa atin sa mga sandaling ito. Ano man po ang kahilingan natin sa ating Panginoon, patuloy po tayong manampalataya na tutugunin ito ng Panginoon. Mga concerns po nila Teresita Milarpis, Jocelyn Milarpis, Evangeline Milarpis, Sherwin Castro, Rosela Vanessa Santos, Amalia Milarpis Santos, Christy Amoyo, Milet Panganiban, Marvin Pangilinan, Gloria Bravo, Heidi Apostol, Dalia de la Cruz, Esme Torres, Marciana Fajardo, at ni Isabel Baldon. Then po sa lahat ng tumutunghay po at tumutunghay pa sa ating BS Online at sa mga tumutunghay po sa mga shares nila Evangeline Milarpis, Christy Amoyo at ni Sherwin Castro. Purihin po ang Panginoon. Sabay-sabay po tayong manalangin. Hallelujah. Tayo po ay muling lalapit sa Panginoon. Tayo po isama-samang manalangin para po tayo ay sabi nga, there is power kung marami pong kasama-sama nananalangin. Amen? Hallelujah. Banal na dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po, Panginoon, na sa aral mo na aming natunghayan, Panginoon, ay maging dakila kami sa iyong paningin. Kaya nga po, inihahambing mo o itinuturo mo sa amin na maging katulad ng bata na mawalang muwang sa pagkakasala, hindi nagsisinungaling, merong pakumbaba, Panginoon, yung pag-uugali po ng bata ang aming tularan, hindi po yung pag-iisip bata, kundi po, Panginoon, yung kamalayan ng bata na sila nga po ay hindi pa na wala sa isip ang gumawa ng masama. Ganoon din po, Panginoon, salamat po sa iyong mensahe. Salamat po sa lahat po ng naabot, nakikinig at nakinig na nood ng aming gawain ito. Lalong-lalo na, Panginoon, sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay at patuloy din po namin nilalapit sa iyo. Kami ay namamagitan ng pananalangin para po sa kagalingan po nila Francis Pulido at Remedio Santos sa kanila pong karamdaman. Matigil na po, Panginoon, ang kanilang pagdadialysis. Ganun din po, Panginoon, para kay Ate Merly de Belen Paulino sa kanyang pananakit ng kanyang binti, Panginoon. Kaya sa sakit po ni Violeta Amoyo at Teresita Sangkate, makaranas na po sila ng kagalingan nagmumula sa iyo. Ganun din po, Panginoon, sa cancer po, na kahilingan po ng kagalingan ng cancer para po kay Presi May Bracamonte Dayangco at Leti Lacandaso. Lord, wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Alam ko na kaya mong lusawin ang mga cancer na ito ng dalawa, kay Presi May Bracamonte at Leti Lacandaso. Alam ko, Panginoon, na ito ay kayang-kaya mong mapagaling sa pagkatunay nga po, Panginoon, na ikaw ay dakilang manggagamot. Ganon din po, Panginoon, para po sa kay Justin Crisostomo Moroa, ang Pastes recovery po mula po sa
kanyang narangasang COVID. Ganon din po, Panginoon, para kay RB Porras, na isa pong military na humihiling po ng panalangin para po siya ay malayo sa kapahamakan, malayo sa masasamang espiritu, lalong-lalo na, Panginoon, sa kanyang pagluluti. Ganon din po, Panginoon, sa welfare po ng aking apo si John Patrick Castro na nasa Japan. Patuloy nga po, Panginoon, ang hiling ko sa iyo ng iyong kalakasan at kalusugan para po sa kanya. Ganon din po, pagpapala po sa kanyang kumpanyang pinapasukan, pagpapala din po sa kanyang mga kasama, pagpapala rin po, Panginoon, sa kanyang pagtatrabaho. Hindi, Panginoon, ay magkaroon po siya ng extension ng kanyang kontrata, Panginoon. Dagdagan mo po ang kanyang kaalaman, lalong-lalo na, Panginoon, proteksyonan niyo din po sila sa COVID. Ganon din po, Panginoon, sa lahat po ng kahilingan ng, sa angkan ng Milarpis, na humihiling po ng hanap buhay, at ganoon din po sa lahat ng tumutunghay na may kahilingan ng hanap buhay para po sa ikatataguyod ng mga kanilang pamilya. Dalangin ko, Diyos, na sila, Panginoon, ay pagkalooban mo ng hanap buhay. Nawa, Panginoon, ay makatagpo na sila ng naayon at nararapat sa kanilang kakayanan, at nawa, Panginoon, ito ay malinis na hanap buhay at hindi po makakasama sa kapwa, Panginoon. Ganon din po sa lahat po ng aming mga OFW na aming mga kaanak, kaibigan na nasa abroad. Kay John Patrick Castro, kay Juby Moyo and family, Jesus Corpus and family, kay Glenda Enriquez Yamaguchi and family na nasa Japan, kay Marciana Pajardo, Ricardo Singh na nasa Abu Dhabi, sa lahat po ng aking pamangkin na nasa Italy, kay Irene Apostol Salaroli, Maribel Apostol Pulido, Heidi Apostol Barbieri, Danilo Apostol and family. Ganon din po sa magkakapatid na Leia Siganlay, Denden at Lua Siganlay at ang kanilang pamilya. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang magkapatid na Lenny at Sarah Cruz at ang kanilang mga pamilya, kay Alfred Santos and family, Kate Angeles and family na nasa USA. Ganon din po, Panginoon, sa Lucy Milarpis at ang Sharma family na nasa Abu Dhabi at sa Dubai. Ganon din po, Panginoon, sa lahat po ng nasa Canada, kay Rodolfo Valencia and family, Eddie Hilario and family, Panginoon, na nasa Canada. Ganon din po sa nasa Australia, kay Jane Baniged and family, Ami Basco and family na nasa Australia. Ganon din po kay Christy Amoyo and family na nasa Malaysia, kay Ed Cabrera, Lynn Maglake, Boss Gonzales na nasa Saudi, kay Marvin Pangilinan na nasa Jeddah, Esther Repolito na nasa Norway, at sa magkapatid na Eva at Glenda Pagaduan na nasa Hong Kong. Lord, dalangin ko, O Diyos, sa lahat po na kinabanggit na basa, Panginoon, ng mga nasa abroad na kaanak, kaibigan. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong gabay, patnubay po sa bawat isa, kalusugan, kalakasan, pagpapala, at ganoon din po, Panginoon, ang proteksyon mo laban sa COVID sa bawat isa, at pagpapala po sa lahat po ng kanilang mga trabaho, hanap buhay po, Panginoon, sa kanilang kinalalagyan. Ganon din po, pagpapala din po sa kanilang mga mahal sa buhay. Ganon din po, Panginoon, sa lahat po ng aming nakasama sa hapong ito, na nabasa na po ang kanilang pangalan, nakita na po at sinabi po ni Sister Oring na tinataas niya po ang mga concern ng lahat po ng tumutunghay tumuhay sa aming gawain sa hapong ito. Lahat po ng concern ninyo ay aming itinataas sa Panginoon, na abutin mo nga po, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong gabay at patnubay po sa bawat isa, kalakasan, kalusugan, at kagalingan po sa lahat po na may makaramdaman. Ganon din po, Panginoon, ang proteksyon laban po sa COVID. Ganon din po, Panginoon, pagpapala po sa lahat po ng kanilang mga trabaho, hanap buhay, negosyo. At higit din po, Panginoon, tinataas ko rin po sa iyo ang nag-share po ng gawain ito, sila Evangeline Milarpis, Christy Amoyo at Sherwin Castro. Dalangin ko, Diyos, sa tatlong ito na patuloy mo nga po silang patnubayan. Sasama na po natin si Lenny Cruz kung minsan po ay huling mag-share. Sasama na po natin sa share po ni Lenny
na sila nga po, Panginoon, ay iyong patnubayan at gabayan. Patuloy mo silang gamitin. At ikaw nga po, Panginoon, ang maparangalan sa kanilang pagsishare. At ang dalangin ko, Diyos, ay pagpalain mo po ang kanilang mga buhay at ang kanilang mga kalusugan. Ganon din po sa lahat po ng umabot at nanonood po sa shares po ni Lenny Cruz, Evangeline Milarpis, Christy Amoyo at ni Sherwin Castro. Sa lahat po ng nanonood, dalangin ko, tinatas ko nga po sa kayo sa Panginoon at patuloy nga po pa kayo. Kayo ay gabayan ng Diyos at patnubayan. Pagpalain, Panginoon, sa lahat ng pagpalain niyo po sila, Panginoon, sa lahat po ng kanilang hanap buhay at ikinabubuhay, negosyo man o trabaho, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at patuloy ko rin po inilalapit sa iyo ang lahat po ng aming mga kaanak, kaibigan po na nakalista na rin po rito sa papel na ito ng mga sumusubaybay at nanonood later, nag-view later, at ganoon din po sa aking batchmate na from elementary sa Giginto Elementary School Batch 71 na nanonood po ng aming gawain. Dalangin ko, Diyos, sa bawat isa ang iyong gabay at patnubay. Ganon din po ang iyong pagpapala, pag-iingat, protection din po laban sa COVID. At dalangin ko rin po, Panginoon, pagpalain mo po ang lahat po ng kanilang mga trabaho. Ganon din po sa lahat po, Panginoon, ang nasa Kapitolyo, sa pangunguna po ni Ma'am Marites at ni Governor Daniel Fernando, Vice Governor Wilhelmino Silverado, at sa lahat po ng empleyado ng Accounting Office ng Kapitolyo sa pangunguna po ni Ma'am Marites Prehinal. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong gabay at patnubay po sa bawat isa. Pagpapala, pag-iingat, kalusugan, kalakasan po ay sumakanila. Ganon din po ang proteksyon laban sa COVID. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang patuloy mong pagbibigay ng kalakasan, kalusugan po kay Nanay Belia. Ganon din po, Panginoon, ang iyong provision para sa kanyang pangangailangan, sa kanyang maintenance. Ipuin mo po, Panginoon, ang kanyang mga anak na siyang tumutulong, nag-aalaga sa kanya, Panginoon. Patuloy mo nga po, Panginoon, na ingatan ang bawat isa. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng tumutulong at sumusuporta po kay Nanay Belia. Salamat po, Panginoon. At sa dami po ng aming inilalapit, Panginoon, alam po, Panginoon, na wala ito sa kalingkingan ng iyong kapangyarihan. Kaya right now, Panginoon, ay amin ang tinatanggap ang kasagutan, katugunan ng aming panalangin sapagkat alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng awa, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng pagpapala, Diyos ng kagalingan, Diyos ng katarungan, Diyos ng nag-iingat, Diyos na patuloy na nagpapala sa mga trabaho, Diyos na naggumagabay at pumapatnubay sa bawat isa. Sapagkat tunay nga po, Panginoon, na ikaw ay Diyos na dakila. Sa iyo ang kalwalatian kadakilaan, magpakailanman. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah.